Bago tayo musad sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, si Binibining Eunice Monte. Magandang tanghali po, live at napapakinggan, napapanood po kayo sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito at katuwang po natin dito si Bombo Everly Rico. Magandang tanghali po, Binibining Monte. Magandang tanghali po, Bombo Dennis at Bombo Ever. Kami ho'y napatawag. Makikikumusta ho kami dun sa latag ng inyong mga preparasyon para dito sa Holy Week Exodus. At may tanong na rin namin, nandun na ba tayo sa pinaka-peak na uwian po ng ating mga kababayan? On the part of the Philippine Ports Authority, hindi pa po natin nakikita yung ganong karaming tao, especially with the rising fuel costs. No? At ang ating pong inoobserbahan ngayon ay kung matutupad yung ating projection na 1.70% increase sa mga pasahero. So that's about 2.46 million passengers ang inaasahan po natin sa mga pantala natin nationwide. And mas mataas po ito kumpara sa last year na 2.41%, 2.41 million, no? Pero ang nakikita po natin sa ngayon wala pa gaano karaming mga pasahero dito sa mga pantala natin, hindi pa rin ganoon kadami yung mga pumupunta sa ngayon. So we will compare in the next days po kung talaga pong ganito karami pa yung pupunta dahil nga po medyo mataas yung presyo ng mga produktong petrolyo, especially sa mga babiyahe, sasakay ng bus at sasakay ng barko. Sapat ho ba naman na Binibining Monte yung bilang ho ng mga barko at yung mga magagamit dito sa kanilang mga paglalakbay, knowing na malaki ang naging pagtaas ho ng halaga ng mga produktong petrolyo kagaya ho ng inyong nabanggit, hindi kaya maapektuhan din po yung mga kumpanya na yung mga shipping companies para sa kalalatag ho ng kanilang mga barkong paglalakbayin? Meron po tayong mga nabalitaan na nagtaas ng presyo, no, na mga shipping companies para po maka-cope din dito sa taas presyo ng produktong petrolyo. Pero po ito po kasi under ng Marina, so hindi po sakop ng PPA yung mga taas presyo ng pamasahe ng mga barko. But on the part of PPA, ang measures naman po natin dyan, meron tayong pinapatupad ngayon na piso terminal fee para po yan sa lahat ng mga truck o mga sasakay ng roro na may dalang agricultural products. So kung meron po silang dalang mais, bigas, mga poultry products, raw and unprocessed. Meron din pong mga truck na may dalang mga anything na related sa agricultural products. Piso na lamang po yung babayaran nila na terminal fee. And on the part of the PPA, sa mga pasahero naman po, no increase ng terminal fee ang ating pong tulong na rin, no, sa kababayan natin. Okay, may mga katanungan din. Ang akin pong katanungan dito si Bombo Everly Rico at ilang punto na nais pong itawid po sa inyo. Bombo Ever? Right, just to follow up lamang po, nabanggit niyo wala po kayong kumbaga kamay pagdating po sa process, pero meron po bang pagkakataon naman para ma-monitor niyo po at least yung kung sakali man na merong mananamantala po na mag-overprice doon po sa mga pamasahe, especially now na marami po tayong mga kababayang babiyahe po this Holy Week? Sa monitoring po, of course, we're in coordination with Marina and the PCG. But then again, ang taas presyo po kasi ay dapat na monitor ng Marina, especially with the shipping lines. Ang ating pong inilunsad recently, last week, yung online reservation assistance system. So this is an internal system na dinevelop po ng PPA kung saan ang mga kababayan natin pwede na silang mag-scan, choose at reserve ng kanilang biyahe. So hindi na po kailangan maubusan ng kanilang ticket papunta dun sa destinasyon nila dahil may ino-offer po ang PPE ngayon na online digital solution. Bago pa lang po ito, naka-pilot test pa lang, last week lang. So ang mangyayari po dyan, pwede silang mag-scan o kaya pumunta dun sa website. Ang ating po kasing ginagawa dito ay para siyang sa airline o kaya kapag sa airport pupunta kayo, meron ng oras pass o yung parang boarding pass kung saan dire-diretso na po sila dun sa ticketing booth at sure na hindi na sila makakaroon ng rescheduled trip o kaya naka-reserve na po kaagad yung kanilang trip.
Alright. Dagdag ko na lamang din po siguro kasi pag mga ganitong pagkakataon minsan hindi po natin maiiwasan na mayroon po mga dudulog po ng kanilang mga complaints. Saan po ba nila ito maaari pong idulog if ever na meron silang mga concerns regarding po sa kanilang mga biyahe this coming Holy Week po? Sa mga concerns po ng mga kababayan natin, especially dahil meron po inilunsad na bagong online reservation system ang PPA, nagdagdag po ang PPA ng mga help desk no, sa ating mga pantalan. Lahat po yan ay of course walang bakasyon din yung mga empleyado natin, especially with the PPA frontliners. Maaari po silang lumapit anytime dyan sa mga nasa harap natin, no? Yung mga help desk. Meron na rin po tayong mga itinayo dyan na tent para kung nasa labas pa, meron na agad sila mapagtatanungan na help desk. So lahat po yan nakalatag na rin. Full manpower na rin po ang PPA at lahat po ay kumbaga na-plancha na rin bago ang dagsa ng mga tao, especially Palm Sunday to Easter Sunday. Alright. And panghuli na lamang po yung inyo pong paalala po sa atin pong mga biyahero ngayong Holy Week brief. Sa ating pong mga kababayan na balak pang magbiyahe at saka po yung sa mga hindi pa nakakabili ng ticket, we're advising them to log on to our new website, yung oras.ppa.ph or scan po yung QR code. Pwede po silang pumunta sa Facebook page ng Philippine Ports Authority. Nandun po yung tinatawag natin na Oras. Ito po yung online reservation system. Ang maganda po dito, kapag naka-reserve na po kayo dito sa ating online system, hindi na po kayo kailangan pumila doon sa bentahan ng ticketing at saka po hindi na po kailangang makipag-agawa ng ticket dahil naka-reserve na po ang ticket sa inyo. So maganda po na i-try po natin itong oras no para sa mga kababayan natin. And of course, sa mga babiyahe po, gawin po natin na pumunta sa Pantala at least 2 to 3 hours before your scheduled trip para iwas hassle din and magdala po ng mga necessary water bottles. Meron po tayong mga water refilling station. So pwede po kayong mag-refill sa ating mga pantalan and have a safe trip po sa ating mga kababayan. With that, maraming salamat po, Binibining Samonte, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Happy weekend. Weekend po sa inyo. Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, si Binibining Eunice Samonte. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.